Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw pong ito ng Huwebes, ika-30 na tayo sa buwan ng Oktubre. Araw at oras dito po sa inyong inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugod po ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, makakasama nyo sa isa na naman edisyon ng Global na Tayo. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team, of course sa ating Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast, kasama natin si Hero, and of course sa ating live audio streaming, kasama rin natin si Jerome Toledo at si Leo Magpayo. Ayan. At ang ating executive producer, of course, walang iba kundi si Miss Stephanie Vicente. Ayan, okay? At kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook broadcast live. Ano po? And gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating real-time, on-time na live audio streaming. Ayan, sa inyong mga cellphones. Alright, ngayong araw na ito, mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ito ay may kaugnayan dito sa kalalagayan ng ating bansa. Ano po, lalo na doon sa mga nakikinig at nanonood po sa atin, ng mga overseas Filipino workers, maging yung mga kababayan natin dito sa loob ng ating bayan. Sapagkat, alam nyo, itong naging kaganapan na ito, medyo, for me personally, medyo nagtataka ako dahil meron po kasing naging move o desisyon ang Estados Unidos na patungkol dito sa pagpapataw ng mga taripa, di ba? Alam naman po natin na ang Estados Unidos itong mga nakalipas na buwan talaga po kaliwat kanan ang naging pagpapataw niya ng mga taripa sa iba't ibang bansa, including taripa sa kanilang mga allies, sa kanilang mga friends, yung mga allies nila. Kabilang na po diyan ang Pilipinas. Tayo po ngayon, sa atin ngayon, meron tayong 19% na taripa mula sa Estados Unidos. Pero ang ikinagulat ko dito ay itong latest development na ito sa pagpapato ng mga taripang ito, sapagkat may mga bansa sa Asia na zero tariff mula sa US. Binigyan sila ng zero tariff. Samantalang tayo, ang Pilipinas, maintain yung 19% na taripa. Alright? Ano yung mga bansa na yon na binigyan ng taripa na inaprubahan ng 0% tariff? Mga selected goods lang naman to, pero at the same time, zero tariff pa rin. Yung bansang Malaysia, zero tariff. Cambodia, zero tariff. Thailand, zero tariff. Okay? At tayo dito sa Pilipinas, meron pa rin tayong tinatawag na 19%, kung di ako nagkakamali, 19% pa rin. Or between 17 or 19%, pero alam ko 19% naipako tayo sa 19%. Now, excuse me. Now, bakit ko sinasabi to? Ako ba nagsa-sour graping? Ako ba kumu-question? For one, ako kumu-question. Kinu-question ko yan sapagkat anong meron dun sa Cambodia, sa Malaysia, Thailand, at sila ay napatungan ng zero tariff. At ng Pilipinas hindi. Ang alam naman natin na kung kukumpara mo sa Malaysia, Cambodia, tayo ang mas kilalang ally ng Estados Unidos dito sa Asia Pacific. At maigting ang ating maritime and defense cooperation sa kanila. Gayon na rin ang pagkikipag-ugnayan natin
diplomatically and trade sa kanila. So, naging malaking palaisipan kung bakit 19% pa rin ang ipinataw sa Pilipinas kung ikukumpara mo dun sa tatlong bansang nabanggit ko na binigyan ng zero tariff. Ngayon, anong epekto niya sa ating ekonomiya? Sa pangkalahatang kalagayan ng ating ekonomiya? At anong magiging perception naman ng mga ibang investors sa Pilipinas kung ikukumpara mo dito sa tatlong bansang nabanggit ko at sa naging aksyon ng Estados Unidos higit sa pagbibigay sa kanila ng zero tariff? Makakaapekto ba to sa kabuhayan ng bawat Pilipino? Makakaapekto ba to sa ating mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa at nagpapadala ng mga remittances nila dito sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas? Nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon para tayo tulungan sagutin itong mga katanungan na ito. Walang iba kundi ang ating financial expert, si Mr. Jonathan Rabelas. Magandang umaga, Mr. Rabelas. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Ray. Salamat sa imbitasyon ulit. Thank you very much also for indulging us again dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Sir Jonathan, 19% pa rin ang nakapataw sa atin ang pinataw ng Estados Unidos. 19% na taripa. Kung ikukumpara mo sa Malaysia, Cambodia, Thailand na inaprubahan ng US ang zero tariff. Anong reaction mo dito bilang isang financial expert and analyst? Alam mo, malaki talaga. Sana nga, dahil pinapakita nga natin na tayo ay isang pinakamatandang aliado ng Amerika dito sa Southeast Asia. Hindi tayo nakakuha ng zero tariff. Although alam natin na we are still in talks, no? Dito sa trade talks, hindi pa final, pwede pang magbago at from itong existing na 19%. Ngayon, yung iba tulad ng Cambodia, Malaysia at Thailand, they were willing to open their industries. Walang protection yung ibang sektor nila. Tayo, ang problema natin yung agriculture sector natin, kailangan depensahan natin. Umaalma na yung ating mga farmers. Pag inopen natin ng fully yung ating economy sa mga imports ng Amerika, ang kaibahan niyan, yung mga manufacturing natin matatalo. So, kung titingnan po natin from a consumer perspective, kung wag po nating isipin na magkaroon ng trabaho, maganda po yung opening up the economy kasi makikita po natin yung best of both worlds, yung US at saka yung China. 'Di ba? Makikita po natin as consumer, sino ba yung mas mura, yung China o yung US, 'di ba? Over the last 10 years, matatandaan kahit siguro po tingnan niyo po yung suot niyo, no? How much or kahit gastos niyo sa bahay, gaano po kadami niyan ang ini-import nyo or ang gamit nyo galing China na. Diba? Na kaysa galing sa Amerika. So, malaki pong diferensya. So, ito po yung challenge natin ngayon na wini-weigh ng ating gobyerno kasi pag nag-open up agad tayo, baka hindi natin kayanan na yung ating mga existing na manufacturing at saka yung agriculture to be competitive, kailangan merong timeline. Okay. Let's say in the next 5 years, kailangan kumbaga dapat unti-unti. So we can't open 100% the economy. No? Although maganda na malaki tayong population, no? Maganda sana yan kung prepared tayo. So ang ibig ba sabihin nito, Sir Jonathan, itong nakuhang zero tariff ng Malaysia, Cambodia at Thailand, hindi ito zero tariff pagdating sa kanilang agricultural sector? Oo, kumbaga makikipag-compete po yung mga produkto nila. So kung kayo po galing sa Amerika, dalawa po pinakamalaking agriculture na product na galing sa US, wheat at saka soya beans. So ito sila talagang papasok lang talaga.
zero tariff papunta sa kanilang economy. Mhm. Total naman, mura talaga yung pagkain. So, sa kanila, it can compete. Kaya nila mag-compete yung presyo ng mga bilihin nila sa American products. Tayo hindi eh. Okay. Okay. All right. So, ang ibig sabihin pala nito, itong in short, I'm sorry, let me paraphrase it. Ibig sabihin, hindi porke nakakuha tayo ng zero tariff, nalamangan tayo o talo tayo dito sa usaping ito. Tama po 'yan. Hindi po siya comparing apples to apples. Ano po tayo, parang kumbaga tayo buko, sila apple, grapes. Madaling compare, no? Kasi may manufacturing sila na maganda. 'Di ba? Tayo po tulad po ng sabi nyo sa mga OFWs, we are a 70% consumer driven economy. Wala po tayong manufacturing, maliit lang. Ang pinakamalaki natin services, yung OFW. So that is around 60 to 70% ng ating mga trabaho are services. Okay. So yan po yung kaibahan natin, na sila yung Cambodia, yung Malaysia at saka Thailand, may manufacturing talaga sila. Na we can speak up. Tayo, kaya nga po kung matatandaan nyo, from 2016 to nung panahon ni Pangulong Duterte, ang sinasabi niya, yung triple B, Yes. yung build, will yield agriculture, tourism, and manufacturing. Pero hindi natin naabot yon dahil nahirapan tayo dun sa pandemic. At saka, ngayon, naiintindihan natin bakit hindi natin masustain yung growth, kasi may tulo po yung ating gastos na pupunta sa corruption. So, kaya hindi po masyado nag-materialize yung agriculture, yung tourism, and yung manufacturing. Kaya ngayon, hindi po tayo basta-basta makagalaw sa gusto na, kahit gusto natin mag-fully liberalize, na magkaroon tayo ng magandang negotiations. Iniisip natin yung mga sarili nating mga negosyo dito sa Pilipinas. Okay. Matatawag ba nating protectionism yan, Sir Jonathan? In a way, yes. No? In fact, ang pinayagan lang natin yung wheat at saka soya beans, no? Na binigyan natin ng zero tariff. Hindi lahat. Kasi sa atin, importante yung wheat at saka soya beans. Dahil ito po ay 1/3 component ng mga feeds. So kung makakuha po tayo ng murang pag-angkat ng mga ganito, medyo masastabilize natin yung livestock, poultry, at saka yung meats, no? So medyo gaganda yung stability ng presyo. Okay. Alright. So yun ang kumaga initial benefit to us na binigyan natin sila. Pero hindi natin siya binigyan ng buong access sa agriculture kasi nga matatamaan yung ating mga domestic farmers. Alright. So, what do you think is the negative impact nito, challenges nito, nitong kung meron man dito sa hindi natin pagkakuha ng zero tariff? The negative challenge talaga po ng tariff, no? Kung matatandaan natin, I think August or July, sinabi ng US, 19% yung Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines. Yes. Pag tinignan nyo po yung apat na yan, dalawa na lang naiwan sa 19%. Indonesia at saka Philippines. Ayun, yung Malaysia and Thailand, lahat sila manufacturing Yes. Di ba? So sila, they're able to compete. Ang importante lang dyan, dahil nakuha nila yung zero tariff, wala na silang pressure na mag-devalue ng pera. Okay. Kasi yung kumbaga po, yung dagdag na 9% tariff, like sa Indonesia, makikita nyo po, nung simula po na nagkaroon sila ng protests, nag-depreciate ng halos 6-7% yung Indonesian rupiah. Ngayon, medyo nakamura dun sa mga produkto niya. Ngayon na napag-uusapan ulit yung tariff, kailangan i-fully devalue nyo yung 9% na additional.
So kung napataw sa atin nung 57 yung peso, dapat po yung ating nung nai-announce yon, ibig sabihin para po mawala yung impact ng taripa, dapat yung peso po nasa mga 60-80. Ganun? 60-80? Oo, kasi po 9%, di ba? 10% po bago nung umpisa po ng taon yung tariff. Yes. So at the time po, ang peso natin was at 57.45, 2024. Nung in-announce po yan, nasa mga low 57 yung peso nung sinabing 19%. So kung gagamitin po natin yan, mumultiply lang natin siya ng 1.09, aabot po tayo ng halos 60. Wow, okay. Oo. So, para yung impact po na mag-export tayo ng produkto natin sa abroad, magmumura. Kumbaga, walang additional na tariff. Ngayon, yung mga countries po na napatungan nitong tariff na malalaki, tulad ngayon, pinag-uusapan pa ng China na right now, nasa mga over 40% sila, o may sinabi pa si Trump na 50% lahat. So, yan po will translate, pag na-implement na, will translate to a depreciation of their currency in favor of the dollar para mawala po yung impact ng tariff. Hindi po ito bago sa atin. Nangyari po ito noong 2016 to 2020. Kaya nga po malaki po yung hinina ng piso nung panahon ni Pangulong Duterte dahil po yan dun sa tariff. Yan. Kaso, hindi po natin siya masyadong pinansin dahil naniwala po tayo doon sa build. Dahil po sa build, marami po tayong inangkat na mga kagamitan, kailangan para doon sa infrastructure. No? Ayun. Alright. Kaya, alright. Well, Sir Jonathan, matanong ko lang, curious ako, bakit nga ba wala tayong manufacturing base dito sa Pilipinas? Why can't we do it like Malaysia or Thailand o itong mga bansa ito na nakakapag-manufacture? Bakit tayo wala? Maganda po katanungan yan. Isa po yan, kung nagkataon lang ho na palabas po ngayon yung movie na Quezon, no? Yung Tiding McDuffie Act, part po niyan, ginawa po parang special industrial zone ang Pilipinas. So, they were exempted from the 1935 Constitution na pinoprotect natin yung 60-40. So, nung ginawa natin siyang, yung may mga American companies na naglagay dito. Eventually, in the early 1970s, hindi naman na-extend yan. I think it expired around 1974. May mga extension na yan ng other bills, no? But it started with the Tidings-McDuffie Act na meron pa yung Laurel-Langley Agreement, kaya nag-extend yan. Ngayon, ito po allowed American companies to stay here. But nung nag-expire nung 70s, nawala na yan. No? Tapos, nag-shift tayo doon for a while, exports was our biggest. Kaso, natalo po tayo ng industrialization. Hindi po tayo agad nag-capitalize. So, napunta po tayo doon sa services. In the mid-70s, diyan po unang na-craft yung word na OFW, Overseas Filipino Workers. So nung nakita natin na unting-unting lumaki yan, we believed that would have been the solution. Tapos pumatok po yung BPO, no? Na ngayon meron pong bill sa American Congress na gusto ni Trump bumalik lahat ng call center sa Amerika. Buti nabanggit mo yan. Sir Jonathan, buti nabanggit mo yan. You being a financial expert at alam ko involved ka rin sa mga mga financial planning and everything, especially ng mga malalaking kumpanya. How do you see this yung bill na ito sa Estados Unidos na keep call centers in America? Ano nakikita mong maging although panukalang batas pa lang siya, pero mahigpit na pinag-uusapan na yan sa US Congress, pinagdedebatehan na yata sa puntong ito. How can this affect the BPO industry sa atin?
Siyempre, isa pong malaking threat po yan, tulad po lang ng isang AI, no? Kung makikita nyo po yung headlines this week, si Amazon po will cut 30,000 jobs. Diba? Uy. And again, artificial intelligence, the impact directly is efficiency. Diba? Pag na-automate nyo na, hindi nyo na kailangan yung tao. So, not just it's one of the issues that can affect our BPO, but also that bill, no? So, kailangan pumunta na tayo doon sa mas ibang knowledge-based. Although meron tayong slow diversification, pero we're still at threat. Diyan, no? Although people from the BPO sector are still hopeful na hindi yan mangyayari. Alright. But again, they're also prepared. Kaya nga, importante po yung ginagawa ng gobyerno through TESDA na kailangan natin mag-retool ng tao. Kasi kung iisip natin na 50% po ng ating economy or population are 26.5 years old. Ito po yung Gen Z. Ngayon, pag tinignan po natin yung ating unemployment rate at sino po yung unemployed, ito po yung mga tao na nagpahinga na hindi makabalik. And ang issue po dyan is wala po sila yung skills of the digital age. Data analytics, AI. Ang mas nakakaalam po niyan, yung medyo nakakatanda. Kasi ang AI po, kailangan alam nyo po kung anong gusto nyo, di ba? Tulad po yan ng dasal. Kailangan po hindi general, specific. Di ba? Oo, tama. So, yan po yung challenge natin. Tapos, although hindi natin pinag-uusapan and mababanggit ko lang na despite na may mga threat na ganyan, I will offer a silver lining on the BPO sector. JP Morgan, a big American financial firm, meron siyang office dito sa BGC and nag-e-expand sila. Okay. At the same time, sa Cebu, meron sila yung sa Amazon. Although internationally, magka-cut sila ng 30,000, but they recently opened in Cebu. No? Okay. It is a good testimony that American companies look at the Philippines for its geographical location and needed for the region. So maganda po yan. Okay. So ang question lang po, ma-exempt ba tayo doon sa bill? So we're hopeful on this. No? Mabalik lang ako doon sa OFW. Dahil po 1976 tayo nag-umpisa ng mga OFWs, yung mga first generation pa-retire na or nag-retire na. No? So, yan po yung malaking challenge na pag nawala po sila, hindi na po sila magpapadala dito sa Manila. The ties that bind will no longer be there. No? Kasi remember, almost 40% to 50% ng remittance natin galing sa Amerika. Ngayon, out of that 100%, 30% of that 50% is affected by yung non-documented. Okay. So yung non-documented may tariff. Merong konting fee na kailangan nila bayaran. So that could also be affected. Lalo na kung mahirap ang buhay sa Amerika. Wow. So yung potential revenues mo ng dollars, which is OFW, you are affected by the silver economy, yung tumatanda, no? Then, yung BPO mo is a threat. Kaya, kailangan po natin tingnan mabuti saan pa yung other sources natin na pagkukunan ng dollars. Nandiyan po ang turismo. Nandiyan po ang mining na recently inihain sa Congress na ngayon, inaalikabok na, no? They were superseded by urgent matters on this floodgate scandal. Yeah. All right. So before I leave itong pinag-usapan natin sa taripa pati dito sa call centers in America at ano pang epekto nito sa atin. Liwanagin ko lang Jonathan na although hindi tayo nakakuha ng zero tariff at na-maintain yung 19% tariff sa atin, it doesn't mean na tayo'y napag-iwanan. Ang ginawa lang natin, parang na-protectionan natin yung ating key important sector sa ekonomiya, like for example yung agriculture. Kaya hindi natin tinake advantage yung zero tariff na yon.
Hindi tayo napaboran. Tama po yan. Pero tatandaan niyo po, hindi naman po ganun kalaki yung ating exports. Okay. Na kumbaga wala tayong masyadong exports, no? Pero hindi po dapat na hindi tayo iba pa baliwala, no? Isa pong magandang market na meron tayo is we hold the 5% ng car battery business sa US. All right. Yun So, ba we're trying to defend that. yun ba kapag napatawan ng tarifa, yun na yung malaking epekto? Syempre tatamaan po sila kasi syempre yung kumbaga it counts, 'di ba? Kasi dagdag po na 19%. So kung 100 yung presyo ngayon, nasa 119 o 120 plus tax. Magti-trickle down yun. Oo. Okay. Kaya critical po yung adjustment ng currency. Yan po yung storya for 2026. Ito po yung competitive depreciation. Alright. Sige, pero at least naipaliwanag natin sa ating mga nakikinig at nanonood na hindi naman ika nga, to use the word, hindi naman napag-iwanan ng Pilipinas dito sa usapin na ito ng taripa. Kung ang pag-uusapan Tama po kayo dyan. Yan, okay. May dahilan naman pala. Okay, may dahilan at very very logical yung dahilan because we're protecting a certain sector of our economy para ika nga hindi maapektuhan nitong tinatawag na pagpasok ng iba pang mga produkto galing sa ibang bansa. Alright. Jonathan, kaya rin kami napatawag sapagkat gusto kong malaman ng ating mga kababayang overseas Filipino workers your expertise sa financial market. Isa sa mga sought after kapag ang pinag-uusapan financial planning, hindi lang ng mga commercial o financial institutions, maging ng mga kung paano maging pagtuturo ng mga financial literacy, And as I mentioned earlier, yung mga overseas Filipino workers natin, hindi lang siguro OFWs, kundi yung mga ordinaryong Pilipino na nanonood, nakikinig sa atin. Kasi napansin namin na talagang itong mga nakalipas na taon, hindi lang itong taon na to, medyo cash or money is hard to come by. Talaga namang mahirap ang ngayon. Ang kumita ng pera. That's why napakahalagang bigyan halaga rin yung mga naiipon natin. And maraming paraan na pag-iipon o pagsisave o pag-grow ng money sa mga ganitong uri ng panahon natin ngayon. Kaya sana mapagbigyan mo kami maski na in a short or brief explanation tungkol dito. Unang katanungan ko kasi ganito para maintindihan ng ating mga kababayan. Ano ba ang mas magandang gawin if you want to grow your money? Ibig sabihin, kailangan bang ang mindset kasi ng Pilipino, lalo na ng mga older generations natin, is to keep the money in the bank. Itago yung pera sa bangko. Or you take your money and invest it para gumrow. Ano ba ang mas magandang ideal way to make you financially stable? Okay. Maganda po ang tanong 'yan, So tama po talaga yung mag-imbok sa bangko, isa po 'yan. Ngayon, ngayon po dahil sa mga bagong changes sa ating environment, kailangan po natin na magkaroon po tayo ng hindi na po pwede yung dati na isa lang yung trabaho natin. Kailangan unang-una po dyan multiple sources of income. So isa po na dyan po in ang financial literacy, nakakalimutan natin yung biggest asset natin. Ano po ba ang biggest asset natin? Yung sarili natin. Ano po ba yung kaya nating gawin, 'di ba? Makikita po natin, and especially for an OFW family, dapat po ang tingin niyan collective. Pamilya tayo. Hindi pwedeng ang nag-financial literacy lang yung tatay, tapos yung pamilya hindi. Kasi ang isa pong unang-unang gagawin natin to plug the leaks sa bahay. Okay. So, unang-una po dyan is talking about habits. No? Our habits of saving and spending. So, dapat po matuto tayo gumamit ng pera. So, dapat po pag gumagamit tayo, dalawa po lang ang iisipin natin. Sulit ba siya o harang? Meaning, pag ginastos natin, may binili tayo, dapat
hindi lang natin gagamitin ng isang beses o isa lang ang use niyan. Kailangan multiple. Bigyan ko kayo ng example. Dati siguro in the 70s or 60s, a calculator was a luxury. Okay, yeah. Diba? Okay. Oo. Sooner or later na naging ano na siya. Parang laruan na lang ngayon yan to have a calculator similar to a computer then to a smartphone. Diba? Kailangan mo yan para sa panahon natin ngayon, diba? Bakit? Kasi ngayon, hindi nyo na kailangan maging santo para mag-bilocate. Diba? You can be in two places. Diba? Katulad ngayon, nandito ako sa aking opisina and nagzo-zoom tayo habang may nakakagawa ako ng iba pang trabaho. Yes. So there's multitasking, di ba? So isa po yan na dapat intindihin natin yung ating ability. Ano pa yung pwede nating magawa? Especially for work from home, pwede ka magbenta on the side. So you have multiple income streams. Second is eventually look at your budget. So you have to be wise. Track your expenses and then always start saving. Bago ka gumastos, set aside at least 5 to 10%. Bakit ko sinasabi 5 to 10%? Depende sa iyo yan eh. Depende sa capability mo, no? Sa dati kong employer kay Henry C. Sr., ang kanya save kumbaga spend on 10% of your salary. Probably nung panahon niya kaya mo yung 10% of your salary. But ngayon, hindi na, 'di ba? Baliktad na. Pangalawa is build an emergency fund. Ito po yung pinaka-importante particularly for OFW families. Bakit hindi po sila nakaka-invest? Kasi wala po silang naka-imbak na pera na pag may naging emergency, pwede nilang kunin. So you have to build at least 3 to 6 months worth of your salary. Para pag may nagkasakit, may emergency sa pamilya, yun ang kukunin mo at hindi mo kukunin yung investment. Ang nangyayari kasi yung iba naaapektuhan kasi nagagastos nila yung pera. Yung diba? savings nagagalaw, pati emergency fund. Oo. Start with the emergency fund muna. Di baling 1 taong kayo hindi o 2 taong kayo hindi gumastos for investment but build the most important, yung emergency fund. Pangatlo is after the emergency fund, pwede na kayong mag-umpisa mag-invest. Kasi yon meron na kayong kumbaga medyo may comfort level kayo na may pera kayo. The third is make sure yung remittances nyo structured. Para kung hindi kayo nagpapadala, nagsisave din kayo on your side. Okay. So, hindi po dapat pinadadala lahat para may savings kayong sarili at meron din doon yung pamilya sa Maynila, no? And then the fourth is really saan po kayo mag-i-invest. So yung mga safe po, either explore po yung MP2 ng Pag-ibig, no? Which are very conservative. And then yung iba, pwede po magtayo ng pera. Yung personal equity and retirement account. Okay. Ito po yung ipinupush ng ating gobyerno so that pwede nyo pong magamit. Whether you are employed or non-employed, this is tax deductible. So pag nag-invest kayo ng 200,000 agad, madideduct nyo yan sa tax nyo. Okay. So at the same time, kung kayo'y empleyado dito sa Maynila, yung employer mo can kumbaga add or match your investment. Yes, oo. So pag umalis naman kayo doon, dala nyo na yung account na yan. That's your account forever. So, pwede niyong magamit yan to manage and get tax benefits from using this pera account. So, yung iba naman, they can consult or invest in a mutual fund na nagbibigay ng mga dividendo. Alright. So, especially masama yung stock market na yon. Kumbaga, ito yung time na dapat bumibili kayo. Parang sale, di ba? Kahit masama po yung nangyayari, pero mababa yung presyo, maganda yung kumpanya, di ba? Makakapag-invest kayo. Alright. And then of course, you want to be, that will depend on your risk. Kung kaya nyo po sikmurain na medyo natatalo kayo ngayon, sure. Then wait for it over time. Yan. So normally it takes 3 to 5 years to recover your investment, lalo na pag equity. No? So hindi po yan parang binigay nyo sa bangko,
every month merong interest or every year bibigay agad yung interest. So, it takes time. Yeah. So, yan po. Tapos, importante plan for your retirement. So, whether it is bata pa kayo or you're in the middle, it's nice to talk about retirement. Yes. So, you set aside money and then nandyan po yung SSS. And then, again, yung pera account should help you with that. And then, ito po yung pinaka-importante, educate your family. Kailangan, pag nag-financial literacy po tayo, again, buong pamilya yan. Hindi po pwedeng yung tatay lang o yung anak lang kasi doon nagkakaproblema. No? And then, ito po yung pinaka-importante, especially for the OFW. Ito po hindi masyado nababanggit. Prepare for repatriation. Yan. So, pag... Yan. Oo. Kumbaga dapat meron na kayong retirement, meron kayong iniisip ano po yung pwede nyong gawin pag hindi pa kayo makahanap ng trabaho. Na may pwedeng mag-manage, no? Pwedeng meron kayong maliit na kumbaga kung may lupa kayo, pwede nyo bang lagyan ng kape, patanim. So yun yung kumbaga pagkukunan nyo ng livelihood pag na-repatriate kayo or nag-retire kayo. So always na may magmamanage. So kailangan talaga parang the family that works together stays together. Kasi yun talaga yung kung hindi mo na kaya, tumanda ka na, yung anak mo naman ang tutulong sa iyo. Yeah, dapat lang. Okay. So ang key po diyan in all of what I'm saying, the key word is pray. Okay, P is for patience. R is for research. Hindi po dahil nakita nyo po ako sa TV, lahat ho ng sinasabi ko, totoo na. Kailangan kayo din, mag-isip kayo, tama ba itong sinasabi ni Mr. Ravelas o itong pinagsasabi ni na Mang Ray? I-verify nyo po, maghanap po kayo ng ibang source, pumunta po kayo sa SEC, hindi po dahil chismis lang o napag-usapan lang. Tapos, kailangan po agile tayo. Yung agile po, dapat dahil nagbabago po yung environment natin. Lumilindol, bumabagyo, nagbabago yung ekonomiya natin. Kailangan prepared tayo mag-adjust. Hindi pwedeng, ito lang ang gusto kong gawin. Diba? So, kailangan marunong tayo maging agile. And then, of course, yung Y means yield. Okay. Ito po yung rate of return na gusto natin. And most of the time, ito po yung napag-usapan natin nung huli kong nakuhang imbitasyon sa inyo, yung impact ng inflation. Yan, okay. So kung ano po yung nararamdaman yung inflation, kung mga 5 to 10%, dapat po yung rate of return na makuha yung mga investment, dapat pumapatak doon sa closer to 10%. Oh, okay. Or mas mataas pa. Pero hindi ho lahat ng makukuha yung investment kumbaga safe. Kaya depende po yan sa risk nyo. So, kaya importante po yung tinatawag natin na pray. Minsan po yung pray humahaba. Okay. Dahil po sa nangyayari. Nagiging prayer. Okay. Nandiyan po yung endurance. Siyempre, kailangan po, hindi po dahil nakapag-invest tayo, hindi na tayo mag-iisip. Kailangan nag-a-update tayo. 29 na po tayo. Yun. No? Okay. So, medyo nagsa-stabilize na po ang ating peso. Yun yung napag-usapan din natin last time, di ba? Jonathan, Opo. na hopefully bumaba, mag-subscribe sa 58 pero nasa 58 na nga, no? Sana bumaba pa ng konti. Ang nakikita ko po dyan, 58.90 po ang aking year-end. Year-end. No? Year-end. Oo. Ito po kasi talagang lumalapit po kung tulad po ng sabi ko, nasa Supreme Court na po ng Amerika. Siyempre, kung kayo po ang nakaupong presidente, hindi naman po kayo likely na kukontra sa sitting presidente. Yan. Okay. So pag na-implement po yung tariffs na yan, then 2026, dyan po yung labanan. So palapit po tayo dyan, mabuti na yung nag-adjust tayo kaysa yung bigla ang nag-depreciate. Yan. Diba? Tama. Kaya kailangan po gradual ang depreciation para hindi po masakit sa atin. So ulitin lang natin, Jonathan, how can our listeners and viewers seek your assistance or guidance, professional guidance? They can
add me on Twitter. Mhm. Nasa Facebook naman ako, so Jonathan Ravelas, they can add me, they can send me a messenger, no? And my handle sa Twitter is @RavelasJ. So Alright. they can send me a direct message or just reply. I normally reply to my followers. Okay. Anyway, doon sa mga nakikinig sa atin at nanonood, wag ko kayong mag-alala kung papayag po si Mr. Jonathan Ravelas. Baka maimbitahan natin siyang gumawa ng regular program dito sa Radyo Pilipinas World Service pagdating sa mga financial Actually po, literacy. ang pangalan po ng aking, yung binigay ko sa inyo, yung whole plan, ang tawag po dyan, Alcansaya. Alcansaya. Oh, ganda. Oo. Okay. Sige, meron Diba na. kasi Alcansya po diba? So kung maganda po ang disposition natin, masaya yung alkansa nyo kung tama po ginagawa natin. Yan, sige. Kailangan po ng guidance ni Stephanie Vicente pagdating sa financial literacy. Okay. Thank you very much, Mr. Jonathan Ravelas. Sana po huwag kayong magsasawa and we'll be contacting you again soon, very soon. Thank you very much, Jonathan. You're welcome po. Thank you. Ang ating pong financial expert, walang iba kundi si Mr. Jonathan Ravelas. Alam niyo si Mr. Jonathan Ravelas, sa mga hindi nakakaalam, dati pong Vice President ng ng BDO. Dating Vice President yan ng Senior Vice President o Vice President ng BDO, isa sa mga malalaking commercial banking corporation dito, Universal Banking Corporation dito sa Pilipinas. Ka-level niya ng RCBC, Metrobank, BDO, di ba? Ganyan, So, sana nga po sana po nakapagdulot kami ng mahahalagang impormasyon sa inyo. Bukod dito sa pinag-uusapan natin na taripa, zero tariff na pinagkaloob ng Estados Unidos, inaproba ng Estados Unidos na zero tariff para sa Malaysia, Cambodia at Thailand. At parang sinagot po kasi natin yung mga komento, reaksyon kung bakit bakit ang Pilipinas hindi nakakuha ng exemption? Bakit hindi nakakuha ng zero tariff? Bakit 19% pa rin tayo? Kung ikukumpara mo sa Malaysia, Cambodia, Thailand. Alay tayo ng Estados Unidos. Meron pa silang EDCA sites dito, di ba? Tayo pa nga ang katuwang nila sa West Philippine Sea, katuwang natin. Bakit tayo may 19% pa rin? Bakit ang Malaysia, Cambodia, Thailand, zero? Hinintay ko lang pong magsalita yung ating financial expert. Pero ang totoo po niyan, yung pong zero tariff, protection, yung hindi natin pagkakaroon ng zero tariff, protection para sa ating agriculture sector. Kasi pag binuksan po natin ang ating merkado at nag-zero tariff tayo, papasok po ang mga produkto ng Estados Unidos dito sa atin. Kumbaga magiging mapa-flood tayo ng mga produkto mula sa Estados Unidos, lalo na ng mga agricultural products. Kasi tulad po nung sinabi ni Mr. Jonathan Ravelas, ang Malaysia at ang Thailand, po yan, manufacturing country. Ibig sabihin may manufacturing base sila. Nakakapag-manufacture sila. Hindi sila largely consumer based. Kumpara po sa atin, tayo Pilipinas, we are a country of consumers. Kaya nga po consumer based tayo Sila manufacturing. Tayo, 'di ba? Ang Malaysia, for example, kotse. Ang Malaysia nakakapag-produce ng sarili nilang kotse. Alam niyo ba kung anong kotse 'yon? I think yung Proton. Kanila 'yon. Yung sasakyan na Proton, kanila 'yon. Ngayon, Thailand. Nakakapag-produce sila na sarili nilang mga sasakyan vehicles. Yung talagang brand talaga nila. 'Di ba? Tayo sa Pilipinas, marunong lang tayo mag-assemble. 'Di ba? Pero tanungin ko kayo. Ituro niyo sa akin isang makina ng kotse na sasabihin mo sa akin na proudly Philippine made na makina ng kotse. O sabihin mo ng motor na lang. Meron ba nakatatak doon? Made in the Philippines na makina ng kotse? Maski na sabihin mo 3-cylinder lang na kotse yan na engine block. May nakatatak ba doon na made in RP? Wala, di ba? Anong madalas na ginagamit natin sa mga jeepney? Surplus.
Ano yung surplus? Yung sobrang makina, engine block mula sa Japan. Na kinakabit lang natin sa jeep. Tapos kung ano-anong iba-ibang pyesa pa nga yung kinakabit doon. Pero hindi tayo makagawa na sarili nating buong engine block na masasabi nating sariling gawa ng Pilipinas. Para makagawa tayo ng isang buong sasakyan. Yung tama raw, hindi naman sa atin yan. Sasabihin niyo kasi may nagsabi, hindi, may tama raw tayo, di ba? Yung Toyota tama raw. Kaya nga sinabing Toyota tama raw. Toyota, Hapon yan eh, Japan. Hindi pa rin Pilipinas yan. So, kaya yun po ang naitanong ko kay Mr. Jonathan Rabelas. Bakit tayo walang manufacturing base? Meron tayo manufacturing base textile, damit, sapatos. Pero yung industrial manufacturing base, wala tayo. At naipaliwanag po yun ni Mr. Jonathan Rabelas. So at least tayo, yung ating, ang pinoproteksyonan natin yung ating agriculture sector, pati yung consumer sector, agriculture sector, at yung services sector. Doon tayo kilala sa services sector. Ano yung services sector? Nagpapadala tayo ng nurse, nagpapadala tayo ng engineer, nagpapadala tayo mga seafarer abroad, household workers abroad. BPO dito sa Pilipinas, yun ang service sector. Doon tayo malakas, doon tayo kilala. Okay? Hindi sa manufacturing. So ang pinoproteksyonan natin, ito pong kung saan tayo kilalang malakas sa sektor ng ekonomiya. Kasi pag flanad po yan, pag binuksan natin yan na tumanggap tayo ng zero tariff, pasok po lahat ng produkto sa loob ng ating ekonomiya. Wala, sunod nga na sabi natin, wala tayong manufacturing, wala tayong pangaharap doon sa mga produktong yon. So pasok lahat. Yung nasa labas. So imported lahat. Yung matitirang mga manufacturing na maliliit na nandito sa Pilipinas, mangangamatay lahat yon. Kasi nga ipa-flood mo ng ibang produkto galing sa ibang bansa. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Mr. Jonathan Rabelas doon sa informative na pagdating sa pagmamanage ng inyong mga finances, no? Yung paano kayo maging financially stable. And hopefully doon po sa ating mga kababayang mga overseas Filipino workers, as part of our public service dito sa ating himpilan, gagawa po tayo ng programa na magke-cater dito sa financial literacy para tulungan po kayo at yung iba pa natin mga kababayan dito sa Pilipinas na ma-manage yung inyong mga finances para po kayo maging financially stable sa future. Yan, lalo na ang ating mga overseas Filipino workers. And with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Global na Tayo team. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon, mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.